Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Tungkol ito sa biglaang pagsulpot ng Pangulong Marcos Jr. without any coordination, parang breach of protocol ito. Bigla niyang nilapitan si President Xi at nakipagkamayan. Sabi dito, really? Look at the actual footage of when the handshake in the photo really happened. Kasi may litrato ngayon, nakikipagkamagayan ang Pangulo sa President ng China. When he said he congratulated Xi Jinping and reaffirmed commitment to a partnership and meaningful cooperation. It's just like its other cuts. So ito, walang sound itong video na ito, but makikita nyo na klaro, nabigla si President Xi. Kasi walang coordination whatever. Bigla lang lumapit ang Pangulo. Parang nagmamakaawa, nagpapalimos ng handshake sa Chinese President. To me, nakakahiya. Yan. Iba itong kawayan. Iba yan, iba. Iba. Yan. Umupo na. Yung medyo naka-blue. Yun. Lumapit. Yan. Yan na. Yan Ibang kausap eh. I don't know kung sinong presidente itong kausap ng Chinese president. May pinag-uusapan eh. Yan bigla lang lumapit. So, sabi niya, paliwanag, mahirap daw siyang lapitan, kaya yung Chinese president mahirap daw lapitan, kaya humanap siya talaga ng paraan para kamayan, para lang ipakita daw ang paggalang ng bansang Pilipinas, paggalang niya at diplomasya niya sa China. Ganun ba yun? Magbasa lang tayo sa mga comments Christian Monte. Ba't parang sumulpot lang? Parang nakakaya. Ganon din ang tingin ko. Nakakaya nga. Nagpapalimos ng handshake. Astra Pimentel. Sinita ng Minister of Foreign Affairs ng China. Walang protocol. Kaulaw oy. Joey Estraza. Pakapal na lang parang may i-photo ops. Yun, photo ops. Para may pakita. At tuwang-tuwa naman, ang mga keyboard warriors niya, paldong-paldo pa naman ang keyboard warriors kasi may budget na. Paepal. Palautang moves. Nilapitan pabagas siya ng nasa likod at na-surprise din bakit siya lumapit kaagad. Yun. Sana yung totohanang pakikipagkaibigan, dahil bago pa nating naging aliado o naging kaibigan ang mga Amerikano US, matagal na po tayong may magandang relasyon sa China. Kapitbayan lang kapitbansa lang US, malayo sila. Ang daming Filipino families ngayon naninirahan sa Pilipinas na ang ancestry nila nanggaling sa China. Nananalaytay sa dugong sa Pilipino ngayon, maraming Chinese blood, including my wife. Kaya ang wife ko, physical features niya, ang apo ko, physical features, inchi. Dahil may Chinese blood, marami. I don't know kung anong taon yun. Merong isang reigning sultan sa Sulu. Diba ang Sulu noon parang independent sultanate yan. Yung reigning sultan nagpunta sa China
Panahon pa noon ng mga emperor. To show respect. Kasi maganda yung kalakaran. So tinanggap naman siya ng Chinese emperor. Nung pauwi na yung Filipino Sultan, namatay along the way at nailibing sa isang probinsya sa China. At ngayon, pinatayuan ng it's a park named in honor of that Filipino Sultan. At may mga ibang Pilipino, yung mga alalay ng Sultan, doon na rin tumira. Doon na sila nagkapamilya. Kaya gusto kong puntahan yung probinsya na yun eh. Dito mo makikita yung magandang relasyon natin sa China. Bakit mo sisirain yung magandang relasyon natin ng China over those few islands sa West Philippine Sea? Yes, huwag nating isurrender ang ating mga isla doon. Hindi maganda yung pambubuli ng China sa atin sa mga isla na yun. But does not define our overall relationship with China. Ang dami pa nating pwedeng makipagtulungan. Number 1 trading partner natin ngayon ang China. Tignan mo ngayon itong administrasyong ito. Dahil inaaway niya ang China. Handa daw makipaggera doon sa Taiwan in kasong atakihin ng China ang Taiwan. Ano ba naman yun? Anong malay natin sa problema ng China at Taiwan? We have no choice but to go to war, sabi ng presidente. Nakasubok ka na ba ng gera, Mr. President? Huwag mong idamay ang Pilipino sa gera na yan. Kawawa ang Pilipino. Ganon, away-away. Tapos ngayon, hinihikayat ang mga Chinese nationals na magbisita sa Pilipinas. Inopen ulit yung e-visa application para mas madali daw. Kasi wala na. Noong una, ang daming Chinese tourist bumibisita sa Pilipinas panahon ni Tatay Digong. Bago nagka-pandemic, 2019. Grabe, 1.7 million Chinese tourists bumisita sa atin. Ngayon, halos hindi na makaabot ng 200,000 in 1 year. Diyan laking kulela tayo sa tourism. Dito sa ASEAN, talo tayo ng mga ASEAN neighbors natin na kung tutusin mo, malayong mas maganda ang Pilipinas. So, bakit tayo kulelat sa tourism? Dahil masyadong magaling ang ating Pangulo. Magaling makipag-away. Kaya, sana, maraming hikayat nila na Chinese nationals na bumisita sa ating bansa. Kasi, kailangan nating palaguin ang turismo sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong Talandig ng Bukidnon ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So, matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So, muna nga atupan ni Lolo. Trapal lang. Mani ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit mo na yan. Ano isa yan dahil? Human na gyud og atop si so nindot na gid kayo ay nahuman na og atop ang iyang balay.
Tayong pagsalamat na ko sa Ginoo kay ako sinyan giatop na ko ng trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So, pila na imong edad tay? ha? Hintay kay So, si tatay 67 na siya. salamat ako kay nagatop na ko. Sige tay, salamat pod.